Ang unang senyales ng problema ay hindi isang malakas na sigaw o nabasag na plorera. Dumating ito sa anyo ng isang tahimik na lalaking nakatayo sa may pintuan ng Grand Dining Hall. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa harapan na para bang nagpipigil ng isang napakahalagang balita. Si Mang Ben, ang pinuno ng kanilang security, ay hindi dapat naroroon. Napahinto si Marites sa gitna ng pag-aayos ng mga kubyertos na pilak. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat detalye ay dapat perpekto. Ang amoy ng mga sariwang puting rosas ay bumabalot sa hangin. Isang mamahaling pabango na idinisenyo para ianunsyo ang yaman ng hindi nagsasalita. Ma'am Marites, Sir Jose, halos pabulong na sabi ni Mang Ben, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig na gawa sa Italian marble. Naramdaman ni Marites ang pamilyar na pag-init ng inis sa kanyang dibdib. Hindi ngayon, hindi kung kailan 2 oras na lang ay darating na ang mga pinakamayayamang pamilya sa buong Maynila para sa kanyang annual charity gala. Ano iyon, Mang Ben? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matamis. Ngunit may pahiwatig ng bakal. Sana naman ay mahalaga yan. Mula sa kabilang dulo ng mahabang lamesa, hindi man lang nag-angat ng tingin si Jose. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa cellphone na nakadikit sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Sell the shares at market open. I don't care about the risk. Ganoon palagi si Jose. Isang anino sa kanilang mansyon, isang boses sa telepono, isang provider, isang CEO, pero hindi isang asawa. Hindi sa paraang kailangan ni Marites. Dahan-dahang lumapit si Mang Ben, hawak ang isang itim na tablet. Pasensya na po sa abala, ma'am, sir. Pero sa tingin ko po, kailangan nyo itong makita. Iniabot niya ang tablet kay Marites. Sa isang iglap, inisip niya ang lahat ng posibleng problema. Isang sirang gate, isang nawawalang delivery, isang pusa ng kapitbahay na naligaw sa kanilang hardin. Mga maliliit na aberya sa kanyang perpektong mundo. Pero ang nakita niya sa screen ay hindi isang maliit na aberya. Ito ay isang lindol, isang tahimik na video, kuha mula sa CCTV camera sa labas ng silid ng kanilang nag-iisang anak, si Miguel. Ang video ay walang tunog, pero ang mga imahe ay sumisigaw. Nandoon si Miguel, ang kanyang 8 taong gulang na katawan ay nakayuko sa kanyang alkansya na hugis baboy. Sa ilang sandali, pinukpok niya ito ng paulit-ulit hanggang sa mabasag. Ang mga barya at ilang lukot na papel na pera ay kumalat sa sahig. Mabilis niyang pinulot ang bawat isa. Ang kanyang mga galaw ay puno ng determinasyon. Pagkatapos, lumabas siya ng silid. Sumunod ang kamera. Sa pasilyo, naghihintay ang kanilang katulong, si Yaya Lena. Nakatayo lang ito, nakayuko. Ang mga balikat nito ay nanginginig, umiiyak. Inabot ni Miguel ang mga lukot na pera kay Lena. Sa video, umiling si Lena. Tinatanggihan ng alok. Pero iginiit ni Miguel, itinutulak ang pera sa kamay ng katulong. At pagkatapos, sa isang iglap na halos sumira sa puso ni Marites, niyakap ni Lena ang kanyang anak. Isang yakap na mahigpit, puno ng pasasalamat at pighati. Isang yakap na totoo. Kailan ang huling beses na niyakap niya si Miguel ng ganoon kahigpit? Hindi maalala ni Marites. Nagtapos ang video. Naging itim ang screen. Ang tanging maririnig sa buong dining hall ay ang mahinang ugong ng air conditioner. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pakiramdam ni Marites ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang mukha. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa hiya. Isang kahihiyan na napakatingkad, na para bang lahat ng kanilang mga bisita ay naroroon na at nakita ang lahat. Ang anak ng mga Reyes, namimigay ng pera sa sariling katulong, sa loob ng sarili nilang pamamahay. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Sa Sir Jose! Nabasag ang katahimikan sa nanginginig na boses ni Mang Ben. Doon lang napansin ni Marites na tapos na ang tawag ni Jose.
Ang cellphone ay nakababa na sa mesa, nakapatong sa ibabaw ng isang mamahaling table napkin. Nakatingin si Jose sa itim na screen ng tablet. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, pero may isang ugat na pumipintig sa kanyang sentido. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang mga buko ng daliri niya ay puting-puti. Hindi ito ang mukha ng isang ama na naantig sa kabutihan ng anak. Ito ang mukha ng isang CEO na nakakita ng malaking depekto sa kanyang produkto. Sa wakas, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Hindi sa tablet, hindi kay Mang Ben, kundi sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng mahabang lamesa, isang distansya na parang 1 kilometro ang haba. Sa mga mata ni Jose, wala siyang nakitang pag-aalala. Wala siyang nakitang pagmamahal. Ang nakita niya ay isang malamig na apoy ng paninisi. Humigpit ang pagkakahawak ni Marites sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa kung anuman ang sasabihin nito. Pero ang lumabas sa bibig ni Jose ay hindi isang sigaw. Ito ay isang tanong, kasing talim ng yelo, na tumusok ng direkta sa kanyang pagiging ina. Gaano na katagal nangyayari ito? Ang opisina ni Jose, ang kanyang kaharian. Ang mabigat na lamesang gawa sa mahogany ay ang kanyang trono. Ang mataas na sandalan ng silyang katad ay ang kanyang baluti. Dito, sa loob ng 4 na sulok na ito, na napapalibutan ng mga libro ng batas at negosyo, kontrolado niya ang lahat. Ang pagtaas at pagbaba ng stock market, ang kinabukasan ng libu-libong empleyado, ang bawat sentimo sa kanyang multimilyong pisong imperyo. Pero ngayon, sa harap niya, nakaupo ang isang problemang hindi niya kayang kontrolin sa isang board meeting. Si Yaya Lena. Maliit itong tingnan sa malaking silyang inuupuan nito sa harap ng kanyang lamesa. Nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Mukha itong isang nasasakdal na naghihintay ng hatol. Sa isang tabi, nakatayo si Marites. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Isang perpektong estatwa ng pag-aalala at pagkadismaya. Simulan mo, utos ni Jose. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang nag-uutos sa isang empleyado na magbigay ng lingguhang ulat. Nag-angat ng tingin si Lena. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pula. Sir, Ma'am, patawad po. Hindi namin kailangan ng paumanhin mo, Lena. Malumanay na sabat ni Marites, ginagampanan ng papel na good cop. Ang kailangan namin ay ang katotohanan. Bakit mo kinukuha ang pera ng anak namin? Nakita ni Jose kung paano bahagyang nanigas ang balikat ni Lena sa salitang kinukuha. Isang akusasyon. Hindi ko po kinukuha, ma'am. Depensa ni Lena. Ang boses ay basag. Si Miguel po. Kusa niya pong ibinibigay. At bakit naman gagawin ng isang 8 taong gulang na bata yon? Tanong ni Jose. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng lamesa. Bawat salita niya ay may bigat. Bawat salita ay isang pagsubok. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lena at tumulo sa kanyang pisngi. Dahil po sa kapatid ko. Nagkatinginan si Jose at Marites. May sakit po ang bunso kong kapatid. Pagpapatuloy ni Lena. Ang kanyang mga salita ay nagmamadaling lumabas na para bang hinahabol ng hininga. Malubha po ang lagay niya sa probinsya. Kailangan niya ng mamahaling gamot. Naririnig niya po akong umiiyak sa gabi. Si Miguel. Nagtanong po siya. Sinabi ko po ang totoo. At mula noon, hindi na niya natapos ang sasabihin. Napahagulgol na lang siya. Ang kanyang katawan ay nayayanig sa pag-iyak. Isang pag-iyak na dapat sana ay mainis kay Jose. Isa lang itong problema. Isang distraksyon. Pero ang salitang kapatid, biglang bumalik sa kanya ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang amoy ng ospital, ang pakiramdam ng isang maliit at malamig na kamay
sa loob ng kanyang palad, ang walang magawang mukha ng kanyang ama, ang pighati sa mga mata ng kanyang ina. Isang kapatid na babae na nawala dahil sa sakit. Isang kapatid na nawala dahil sa kahirapan. Naramdaman ni Jose ang paghigpit ng kanyang panga. Ang galit ay biglang bumalik. Mas matindi pa kaysa kanina. Galit hindi lang kay Lena, kundi sa sitwasyon, sa kahinaan. Galit siya dahil ang isang katulong sa loob ng sarili niyang pamamahay ay nagpapaalala sa kanya ng isang kabiguan na isinumpa niyang hindi na mauulit kailanman. Ang anak niya, ang sarili niyang anak. Mas naramdaman pa nito ang sakit ng isang estranghero kaysa sa sakit na dinadala ng sarili niyang ama araw-araw. Tumayo si Jose. Ang biglaang paggalaw ay nagpatigil sa pag-iyak ni Lena. Naglakad siya patungo sa bintana. Tinalikuran silang lahat. Pinagmasdan niya ang perpektong hardin sa labas. Isang tanawing dinisenyo para magbigay ng kapayapaan. Pero sa loob niya, may digmaan. "Sige na," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig na ulit. "Makakaalis ka na, Lena." Narinig niya ang pag-aalinlangan sa likod niya, ang pagtayo ni Lena, at ang mahinang pag-alis nito. Isinara ni Marites ang pinto. "Jose, anong gagawin natin?" tanong ni Marites. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Matagal na hindi sumagot si Jose. Ang kanyang isip ay hindi na isip ng isang ama o asawa. Ito na ang isip ng isang strategist, isang CEO na ginagawang oportunidad ang isang krisis. Dahan-dahan siyang humarap kay Marites, isang maliit, kalkuladong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "May ideya ako," sabi niya. "Gagawin nating leksyon ito para kay Miguel." Sandali siyang tumigil, hinayaan ang mga salitang lumutang sa hangin. "At para sa lahat." "Isang charity project?" Inulit ni Marites ang mga salita ni Jose na para bang ito ay isang banyagang wika na hindi niya maintindihan. Nakaupo sila sa kanilang sala, sa mga puting sofa na mas madalas gamitin ng mga bisita kaysa sa kanila. Ang tensyon mula sa opisina kanina ay nabawasan, napalitan ng isang kakaibang enerhiya na nagmumula kay Jose. Isang enerhiya na matagal nang hindi nakikita ni Marites sa labas ng boardroom. Hindi lang basta charity project. Pagtatama ni Jose habang naglalakad-lakad sa harap niya, parang isang general na nagpaplano ng kanyang susunod na atake. Ito ay isang educational initiative. Tatawagin natin itong Proyektong Talino. Isang proyekto para turuan ang mga bata, tulad ni Miguel, tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa tamang paraan. Nakita ni Marites ang plano sa isip niya. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ito kislap ng kabutihang loob. Ito ay kislap ng ambisyon. "Ang tamang paraan?" tanong niya, medyo nag-aalinlangan. "Oo," sabi ni Jose, tumitigil at tumingin sa kanya ng diretso. Hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, ng palihim sa katulong, kundi sa pamamagitan ng isang organisadong pagsisikap kung saan makikita ng lahat ang ating mabuting intensyon. Mag-oorganisa tayo ng isang maliit na fundraising event. Ang lahat ng maliliko may ibibigay natin sa kapatid ni Lena at sa iba pang nangangailangan. Nagsimulang maintindihan ni Marites. Hindi ito tungkol sa pagtulong. Ito ay tungkol sa pagkontrol ng naratibo, tungkol sa pag-aayos ng pinsala. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang kahihiyan, ang imahe ng kanyang anak na nagbibigay ng pera sa katulong. Kung malalaman ito ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad, ang mga chismis, ang mga mapanuring tingin. Pero kung gagawin nila ang sinasabi ni Jose, biglang nagbago ang pananaw ni Marites. Hindi na ito isang iskandalo. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa lahat na ang pamilyang Reyes ay hindi lang mayaman, kundi mapagbigay,
na sila ay mabuting magulang na nagpapalaki ng isang matulunging anak. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Magandang ideya yan, Jose. Maganda yan para sa imahe ng pamilya. Maganda yan para sa imahe ng kumpanya. Pagtatama ni Jose, walang paligoy-ligoy. Ang pagiging prangka niya minsan ay nakakasakit. Pero sa mga pagkakataong tulad nito, ito ay nakakampante. Alam nilang pareho kung ano ang laro. Kailangan nating kausapin si Miguel, sabi ni Marites. Ipinatawag nila ang kanilang anak. Pumasok si Miguel sa sala. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus na para bang naghahanda sa isang sermon. Maliit siya at payat. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marites ang isang kurot sa kanyang puso. Ang batang ito ay natatakot sa kanila. Miguel, malamig na simula ni Marites, umupo sa tabi niya at inakbayan siya. Nanigas ang bata sa kanyang pagkakayakap. Nalaman namin ng daddy mo ang ginawa mo para kay Yaya Lena. Nag-angat ng tingin si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sorry po, Mami. Hindi ko na po uulitin. Umiling si Jose. Lumuhod siya sa harap ng anak, isang pambihirang kilos na ikinagulat ni Marites. Hindi ka namin papagalitan, anak. Sa katunayan, orgulyoso kami sa'yo. Meron kang mabuting puso. Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa mukha ni Miguel. Pero, pagpapatuloy ni Jose, may mas maganda pa tayong paraan para tumulong. Isang paraan kung saan mas marami tayong matutulungan, hindi lang ang kapatid ni Yaya Lena. Ipinaliwanag ni Jose ang konsepto ng proyektong Talino. Habang nagsasalita siya, ang takot sa mga mata ni Miguel ay dahan-dahang napalitan ng pananabik. Ang ideya na ang kanyang maliit na gawain ay magiging isang malaking bagay sa tulong ng kanyang mga magulang ay nagpaningning sa kanyang mukha. Talaga po, Daddy? Gagawin po natin yon. Oo, anak. Tayong tatlo. Bilang isang pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, niyakap ni Miguel ang kanyang ama. Isang yakap na mabilis at medyo alanganin. Pero para kay Marites, ito ay isang tagumpay. Pagkatapos ay niyakap din siya ng anak. Para sa mundo, sila ay isang pamilya na nagkakaisa para sa isang mabuting layunin. Sa loob ng silid na yon, para silang mga kasosyo sa negosyo na nagsasara ng isang mahalagang kasunduan. Nang gabing iyon, habang si Jose ay nasa telepono na kasama ang kanyang PR team, kinuha naman ni Marites ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact at pinili ang numero ng kanyang kaibigan na isang sikat na society columnist. Hi darling, sabi niya sa matamis na boses. Mayroon akong isang napakagandang kwento para sa'yo. Mula sa kusina, nakatayo sa dilim, pinapanood sila ni Yaya Lena. Ang kanyang puso ay nahahati. Isang parte nito ay puno ng pasasalamat dahil may pag-asa na para sa kanyang kapatid. Pero ang isang parte ay nakakaramdam ng isang malamig na takot. Alam niyang ang lahat ng ito ay isang palabas. At sa isang palabas, laging may isang taong nasasaktan kapag bumagsak na ang telon. Samantala, sa kabilang linya, tumunog ang telepono sa opisina ni Jose. Kinuha ito ng kanyang sekretarya. Reyes Corporation, good evening. Pakisabi kay Mr. Reyes, sabi ng isang malamig na boses sa kabilang linya. Tumatawag si Don Ricardo Vargas. Ang sekretarya ni Jose ay nag-alinlangan. Sir, may mahalaga po siyang ginagawa. Sabihin mo sa kanya, tungkol ito sa bago niyang charity project. Batiin mo siya para sa akin. At pagkatapos ay ibinaba na ang telepono, ang lobby ng isang 5-star hotel ay naging isang teatro at si Jose Reyes ang direktor, producer at pangunahing aktor. Ang mga ilaw mula sa kamera ng media ay kumikislap na parang mga bituin. Ang mga reporter ay naguunahan
Ang kanilang mga mikropono ay nakatutok na parang mga sandata. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang kanyang perpektong pamilya. Si Marites, napakaganda sa kanyang puting damit, ay ngumingiti sa paraang na-practice nila ng 10 beses sa salamin. Si Miguel, sa kanyang maliit na suit, ay kumakaway na may halong pagkasabik at pagkalito. At si Jose, nakatayo sa likuran nila, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng kanyang asawa, isang larawan ng isang mapagmahal na haligi ng tahanan. Pero ang pakiramdam ng tela ng damit ni Marites sa ilalim ng kanyang palad ay parang dayuhan. Ang nangiti sa kanyang labi ay parang isang maskarang bakal na unti-unting umiinit at pumapaso sa kanyang balat. Mr. Reyes, anong nagudyok sa inyo na simula ng napakagandang proyektong ito? Sigaw ng isang reporter. Sumenya si Jose kay Marite. Ito na ang kanyang linya. Nakita po namin ang likas na kabutihan sa puso ng aming anak. Sabi ni Marites, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng emosyon na kanilang pinag-usapan. At bilang mga magulang, naisip namin, responsibilidad naming pagyamanin ito. Perpekto, eksakto sa script. Hinila ni Miguel ang kamay nilang dalawa. Mommy, Daddy, tingnan niyo po, may magic show. Ang tunay na kagalakan sa boses ng kanyang anak ay parang isang maling nota sa kanilang perpektong konsyerto. Nagdulot ito ng isang tunay na reaksyon mula sa mga manunood, mga ngiti, mga bulungan ng paghanga. Napakabuting bata, sabi ng isang babae sa malapit. Hinila sila ni Miguel patungo sa entablado. Napilitan silang sumunod. Habang naglalakad, bumulong si Jose sa tainga ni Marites, sapat lang para marinig nito. Ngiti Marites, parang masaya ka. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan nito, pero ang nangiti sa labi nito ay lalong lumawak. Magaling na artista ang kanyang asawa. At siya rin. Sila ay isang perpektong koponan. Habang nanonood sila ng salamangkero, naramdaman ni Jose ang isang presensya sa kanyang tabi. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling tabako at kayabangan. Jose, compadre. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang boses na yon, na puno ng peking init, ay nag-iisa lang. Don Ricardo Vargas, ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo, nakangiti mula tainga hanggang tainga. Ang buhok nito ay makintab. Ang kanyang suit ay mas mahal pa kaysa sa kotse ng karamihang tao. Ricardo? Sagot ni Jose. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Ricardo? Sagot ni Jose. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Nakakaantig ng puso itong ginagawa mo, Jose. Sabi ni Ricardo habang ipinapadausdos ang tingin sa buong lobby. Pamilya. Pagtulong sa kapwa. Yan ang mga bagay na mahalaga. May diin sa salitang pamilya at isang nangisi ang sumilay sa labi nito. Isang nangisi na alam ni Jose ay hindi taos puso. Naramdaman niya ang pamilyar na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Kinamumuhian niya ang lalaking ito. Hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil si Ricardo ay ipinanganak na mayaman. Ipinanganak na may kapangyarihan. Hindi nito alam ang pakiramdam ng magbilang ng bawat sentimo para sa gamot. Ang pakiramdam ng mawalan dahil sa kawalan. Ginagawa ko lang ang nararapat, maikling sagot ni Jose. Tinapik ni Ricardo ang kanyang balikat. Ang tapik ay parang palakaibigan, pero para kay Jose, ito ay isang babala. Tama yan. Laging gawin ang nararapat, mahirap man o madali. Dahil lahat naman tayo may pinanggalingan, di ba? Pagkatapos ng mga salitang iyon na parang laso na isinawsaw sa pulot, tumalikod si Ricardo at nawala sa gitna ng mga tao. Naiwan si Jose na nakatayo, ang kanyang nangiti ay nanigas sa kanyang mukha. Ang huling sinabi ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Lahat tayo may pinanggalingan. Isang banta. Alam ni Ricardo. O naghihinala ito. At ngayong ginawa niya ang sentro ng atensyon ng kanyang pamilya, binigyan niya si Ricardo ng perpektong target.
Nagtapos ang gabi sa isang palakpakan. Nag-anunsyo sila ng isang malaking halaga na nalikom. Ngumiti sila para sa huling mga litrato. At sa wakas, natapos na ang palabas. Ang katahimikan sa loob ng kanilang mamahaling sasakyan, pauwi, ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng party. Nahulog na ang mga maskara. Si Marites ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang perpektong postura ay bahagyang bumagsak. Si Miguel ay nakatulog sa gitna nila. Ang kanyang paghinga ay payapa. Walang kamalay-malay sa kasinungalingang ipinuhunan sa kanyang pangalan. Pinagmasdan ni Jose ang kanyang anak. May isang parte sa kanya na gustong ipagmalaki ang bata. Pero may isang mas malaking parte na nakakaramdam ng pagkakasala. Ginamit niya ang kabutihan ng kanyang anak para sa sarili niyang mga layunin. Biglang tumunog ang telepono ni Marites. Ang ringtone ay marahas. Napumunit sa katahimikan, kinuha niya ito, tiningnan ang screen at sumimangot. "Si Yaya Lena," sabi niya. Ipinapakita ang screen kay Jose. Sinagot niya ito, naka-loudspeaker. "Lena, gabi na. May problema ba?" Isang humihikbing boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na puno ng takot. "Sir Jose, Ma'am Marites," sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Yung kapatid ko po, bigla pong lumala ang lagay niya. Tumawag po ang nanay ko." Nagkatinginan si Jose at Marites. Ito na. Ang totoong problema, hindi ang mga kamera, hindi si Ricardo. Ang totoong buhay. Sabi po ng doktor. Huminto si Lena. Humahagulgol. Wala na raw pong gaanong oras. Ang biyahe papuntang probinsya ay isang paglalakbay sa ibang mundo. Para kay Marites, ang mundo ay ang malinis at malawak na mga kalsada ng Forbes Park, ang malamig na hangin sa loob ng mga luxury mall, ang makintab na sahig ng mga hotel ballroom. Ngayon, ang bintana ng kanilang mamahaling SUV ay nagpapakita ng isang tanawing matagal na niyang hindi nakikita. Mga bukid na tuyot, mga bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero, at mga taong ang muka ay guhit-guhit ng pagod at sikat ng araw. Bumabalot sa loob ng sasakyan ng isang mabigat na katahimikan. Si Jose ang nagmamaneho, ang kanyang mga mata ay nakapako sa daan, ang kanyang panga ay mahigpit. Si Miguel ay nasa likod, tahimik na nakatingin sa labas. Ang pananabik na tulungan ang kapatid ni Yaya Lena ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala. At si Yaya Lena na nakaupo sa tabi ni Miguel ay isang estatwa ng pighati. Ang kanyang mga mata ay patuloy na dinadaluyan ng luha. "Malapit na po tayo, sir," mahinang sabi ni Lena. Itinuturo ang isang lumang gusali sa di kalayuan. Ang ospital. Hindi ito ang ospital na alam ni Marites, kung saan ang lobby ay parang hotel at ang mga doktor ay ngumingiti na parang mga sales agent. Ang ospital na ito ay kulay abo. Ang pintura ay natutuklap at ang amoy sa hangin ay isang pinaghalong amoy ng gamot, sakit, at kawalan ng pag-asa. Napahawak ng mahigpit si Marites sa kanyang Hermes bag. Pakiramdam niya, ang bawat bitak sa semento at bawat mantsa sa pader ay humuhusga sa kanya. "Hintayin niyo na lang ako dito sa kotse, Miguel," sabi ni Jose. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. "Pero Daddy, gusto ko po siyang makita," pakiusap ng bata. Tumingin si Jose kay Marites, humihingi ng desisyon. Umiling si Marites. "Sa susunod na lang, anak. Baka kailangan niyang magpahinga." Sa totoo lang, ayaw niyang makita ni Miguel ang ganitong lugar. Ayaw niyang madungisan ang inosenteng mundo ng kanyang anak ng ganitong uri ng katotohanan. Sinundan nila ni Jose si Lena papasok. Ang bawat hakbang sa pasilyo ay parang isang paglusong sa kadiliman. Ang mga daing ng ibang pasyente, ang pag-iyak ng mga sanggol, ang pagod na mukha ng mga nurse, lahat ay bumubuo ng isang simponya ng pagdurusa. Huminto si Lena sa harap ng isang pintuan na may numerong 302.
Huminga siya ng malalim. Dito po. Bumukas ang pinto. Ang unang napansin ni Marites ay ang dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas. Ang pangalawa ay ang amoy. Mas matindi, mas nakakasakal. At ang pangatlo ay ang taong nakahiga sa kama. Hindi ito isang dalaga, hindi ito isang batang babae. Ang nakahiga sa kama ay isang matandang babae. Ang kanyang katawan ay payat na pay. Ang kanyang buhok ay halos puti na at manipis, nakakalat sa maruming unan. Ang balat sa kanyang mukha ay kulubot at manilaw-nilaw at may nakakabit na oxygen tube sa kanyang ilong. Napakurap si Marites. Nagkamali yata sila ng kwarto. Lumingon siya kay Lena, handa nang magtanong kung bakit siya nagsinungaling, kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Jose. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng pagkalito. Teka, napatingin si Marites kay Jose. Nakatitig ito sa babae, ang kanyang muka ay maputla. May pagkilala sa kanyang mga mata. Isang pagkilala na nagpadala ng malamig na kaba sa buong katawan ni Marites. Dahan-dahan, iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Mapupungay ang mga ito, malabo, na para bang tumitingin mula sa napakalayong lugar. Hindi sila tumingin kay Marites, hindi kay Lena. Dumiretso ang mga ito kay Jose, na para bang siya lang ang tao sa silid. Bahagyang bumuka ang kanyang mga tuyo at na labi. May isang salitang gustong kumawala, isang pangalan. Antonio. Ang bulong ay mahina, parang kaluskos lang ng tuyong dahon, pero sa nakakabinging katahimikan ng kwarto, ito ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Antonio, ang pangalan ng yumaong ama ni Jose. Isang malamig na takot, matalim at biglaan, ang gumapang sa gulugod ni Marites. Paano? Bakit alam ng babaeng ito ang pangalang iyon? Tumingin siya sa kanyang asawa at doon niya nakita ang isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman. Nawala ang maskara. Ang mukha ni Jose na sanay siyang makita bilang isang pader ng kontrol at awtoridad ay basag na basag. Ito ang mukha ng isang taong nakakita ng multo. Ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang mga mata ng matandang babae ay muling pumikit. Ang koneksyon ay naputol. Ngunit ang pangalan ay naiwan, nakalutang sa mabahong hangin ng silid. Isang tanong na walang sagot. Pinanood ni Marites habang si Jose ay dahan-dahan, parang isang robot na nasira, ay ipinihit ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, puno ng gulat, ng hindi paniniwala. Nang isang nagsisimulang pangingilabot, ay natagpuan si Lena, na ngayon ay humahagulgol na, nang walang tunog sa isang sulok. Wala na ang CEO, wala na ang makapangyarihang asawa. Ang kaharap ni Marites ay isang lalaking naliligaw at wasak. Nanginginig ang kanyang boses, halos hindi marinig, ngunit taglay nito ang bigat ng isang mundong guguho. Siya. Simula niya naghahabol ng hininga. Sino siya? Ang tanong ni Jose ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng takot. Sino siya? Para sa isang mahabang sandali, walang gumagalaw. Ang tanging tunog ay ang mahina at ritmikong pag-beep ng isang makina sa tabi ng kama. Isang paalala na ang buhay ay kumakapit pa, kahit sa pinakamanipis na hibla. Lumingon si Lena. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, isang mapa ng sakit at pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula kay Jose, patungo sa kanyang ina, at pabalik. Patawad po, Sir Jose, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na halos hindi na maintindihan. Siya po ang nanay ko. Kinuyom ni Jose ang kanyang mga kamao. At bakit niya alam ang pangalan ng ama ko? Huminga ng malalim si Lena. Tila tinitipon ang lahat ng natitirang lakas. At pagkatapos
Binitawan niya ang mga salitang babasag sa mundo ni Jose. Dahil po ang tatay niyo, si Tatay Antonio, siya rin po ang tatay ko. Isang kapatid. Ang salita ay hindi pumasok sa isip ni Jose. Ito ay sumabog. Biglang umikot ang kwarto. Ang amoy ng gamot at kamatayan ay naging mas matindi, halos nakakasuka. Ang pagbip ng makina ay naging isang nakakabinging ingay sa kanyang tainga. At sa gitna ng ingay, isang alaala ang biglang lumitaw, kasing linaw ng salamin. Isang ibang ospital, mas luma, mas masikip. Siya ay isang bata pa, nakatayo sa isang madilim na pasilyo. Ang kanyang kamay ay hawak ang isang kamay na mas maliit, mas payat, at napakalamig. Ang kamay ng kanyang kapatid na si Annalyn. Ang amoy. Parehong amoy ng kahirapan at sakit. Nakita niya ang anino ng kanyang ama sa dulo ng pasilyo, nakasandal sa pader. Si Antonio Reyes, isang mabuting tao. Isang mapagmahal na ama na laging may oras para sa isang kwento o isang laro. Pero sa sandaling iyon, hindi siya isang bayani. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa pagkatalo. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Umiiyak siya dahil wala siyang pera para sa gamot na magliligtas sa kanyang anak na babae. Nang araw na yon, namatay si Annalyn. At nang araw na yon, may namatay din sa loob ni Jose. Isinumpa niya sa sarili niya, hindi na muli siya magiging walang magawa. Hindi na muli hahayaan ng pera na maging dahilan ng kamatayan. Ibinaon niya ang alaala ng kanyang mabait, ngunit talunang ama, at pinalitan ito ng isang imahe ng lakas, ng kapangyarihan, ng yaman na hindi mauubos. Sir Jose? Ang boses ni Marites ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pagkainis o pagkadismaya, kundi pag-aalala. Isang tunay na pag-aalala. Inalay niya ang buong buhay niya para takasan ang multong ito, ang multo ng kahirapan, ng pagkukulang, ng pagkawala. Nagtayo siya ng isang imperyo para protektahan ang kanyang pamilya mula sa sakit na naranasan niya. Pero heto, nakatayo siya sa isa na namang ospital, sa harap ng isa na namang namamatay na kapamilya na hindi man lang niya alam na umiiral. Isang kapatid. Ang ironya ay isang sampal, isang malupit na biro ng tadhana. Ang pera na kanyang inipon, ang kapangyarihan na kanyang hinawakan, lahat ay huli na. Muli, hindi na niya kaya. Bigla siyang tumalikod. Ang kanyang mga binti ay parang may sariling isip. Dinadala siya papalabas ng silid. Palayo sa mga mata ng kanyang asawa. Palayo sa umiiyak na babaeng kapatid pala niya. Palayo sa babaeng namamatay sa kama na naging simbolo ng kasalanan ng kanyang ama. Nakarating siya sa pasilyo. Pumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader. Dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mamahaling Italian suit ay kumukusot sa maruming semento. Wala siyang pakialam. Ibinabaon niya ang kanyang muka sa kanyang mga kamay. Walang luha. Tanging isang malawak at walang katapusang kawalan. Wasak siya. Ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ang kanyang galit, ang kanyang ambisyon ay gumuho. Isang doktor ang lumabas mula sa kwarto 302. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tumingin siya kay Lena at Marites na sumunod pala sa kanya palabas. "I'm sorry," sabi ng doktor sa mahinang boses. "Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. She's gone." Narinig ni Jose ang mga salita. Ang bawat isa ay parang isang pala ng lupa na ibinabato sa kanyang bukas na libingan. Huli na. Kasabay ng pagtanggap sa katotohanan yon, nagring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay isang panghihimasok mula sa mundong iniwan niya sa labas. Kinuha ito ng kanyang nanginginig na kamay. Ang pangalan ng kanyang assistant ang nasa screen. Sinagot niya ito. Walang lakas na magsalita. "Sir."
Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagkasindak. Sir, kailangan niyong makita to. May article na lumabas online. Isang tabloid. Nagpatuloy ang assistant. Ang kanyang mga salita ay nagiging isang walang kahulugang ingay. Sinasabi nila, may tinatago daw kayong pamilya na ginagamit niyo lang daw ang proyektong talino para pagtakpan ito. Huminto ang assistant. Huminga ng malalim. Sir, may mga litrato. Mga litratong kuha dyan mismo sa ospital. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang biyahe sa impyerno. Walang nagsasalita. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Si Jose ay nagmamaneho na parang isang makina. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatuon sa daan, pero malinaw na wala roon ang kanyang isip. Si Marites, sa unang pagkakataon, ay hindi alam kung ano ang sasabihin o kung ano ang mararamdaman. Ang bawat emosyon, gulat, galit, awa, takot, ay nag-uunahan sa loob niya. Isang magulong bagyo na nagbabantang wasakin siya. Tinitingnan niya ang kanyang asawa, isang lalaking akala niya ay kilala niya. Pero ngayon ay parang isang estranghero na gumuho ang mundo. Sa likod, si Miguel ay nakatulog, isang inosenteng anghel sa gitna ng kaguluhan. Katabi niya, si Lena ay tahimik na umiiyak. Ang kanyang pighati ay sariwa pa. Pagdating nila sa kanilang mansyon, isang lugar na dati ay simbolo ng kanilang tagumpay, pero ngayon ay parang isang malaki at malamig na kulungan. Doon sumabog ang lahat. Ang telepono ni Marites ay hindi tumitigil sa pagring. Mga tawag mula sa kanyang mga kaibigan, mga miyembro ng board ng kanyang mga charity, mga reporter. Ang kanyang social media ay isang digital na lunsaran ng mga bato. Ang bawat komento ay isang sugat. Gold digger pala ang katulong. Ginagamit pa ang anak para sa PR stunt. Nakakahiya ang mga Reyes. Ang article, sigaw niya itinapon ang kanyang cellphone sa sofa. Binasa mo ba ang article, Jose? Ang mga litrato. Paano nila nalaman? Hindi sumagot si Jose. Naglakad siya diretso sa bar at nagsalin ng isang basong puno ng whiskey. Ininom niya ito ng isang lagok. Ricardo, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng lason. Trabaho ni Ricardo Vargas to. At hinayaan mo siyang gawin to. Sigaw ni Marites, ang takot sa loob niya ay nagiging galit. Hinayaan mong sirain niya tayo, ang pamilya natin. Humarap si Jose, at ang nakita ni Marites sa kanyang mga mata ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang tingin na puno ng galit at desperasyon. Pamilya? Anong pamilya, Marites? Yung pamilyang binuo ko sa kasinungalingan ng tatay ko? O yung pamilyang ito na isa lang malaking palabas? Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sinisi mo ako? Ikaw ang may gusto ng lahat ng ito. Ang mga party, ang mga kamera, ang perpektong imahe. Pinagbigyan lang kita. Hindi yan totoo. Depensa ni Marites, umaatras. Gusto ko ng isang asawa, Jose. Hindi isang business partner. Gusto ko ng isang ama para sa anak ko, hindi isang ATM machine. Binigay ko sa inyo ang lahat. Sigaw ni Jose, kasabay ng paghampas ng kanyang kamao sa bar. Nabasag ang isang bote ng mamahaling alak. Ang tunog ay kasing talim ng kanilang mga salita. Lahat. Para hindi niyo maranasan ang naranasan ko. Pero anong nakuha ko? Isang anak na mas malapit pa sa katulong kaysa sa sarili niyang ama. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat akusasyon ay may bahid ng katotohanan na siyang mas lalong nagpasakit. Tapos na, sabi ni Jose. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado. Isang nakakatakot na katahimikan pagkatapos ng bagyo. Isasara ko ang proyektong talino. Ibebenta ko ang shares. Aalis tayo ng bansa hanggang sa makalimutan ng lahat. Napatingin sa kanya si Marites, hindi makapaniwala. Ano?
Tatakbo ka? Ganun na lang yon. Wala nang ibang paraan, sabi ni Jose. Tinalikuran siya. Sumusuko na siya. Ang makapangyarihang Jose Reyes sumusuko. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Marites. Ang takot na nararamdaman niya ay naglaho. Ang galit ay humupa. Ang natira ay isang malinaw at matibay na determinasyon. Nakita niya ang hinaharap. Isang buhay sa ibang bansa. Sa isa na namang magandang bahay, pero puno pa rin ng parehong katahimikan, ng parehong kasinungalingan. Isang buhay kung saan ang kanyang asawa ay isang talunan at ang kanyang anak ay lalaki sa anino ng kanilang kahihiyan. Hindi niya papayagan. Sa isang iglap ng purong galit at pagmamahal, isang bagay na hindi pa niya nagagawa kailanman, lumapit si Marites at sinampal si Jose. Ang tunog ng kanyang palad sa pisngi nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Natigilan si Jose. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi, sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag. Ito ay puno ng kapangyarihan na hindi niya alam na taglay niya. Makinig ka sa akin, Jose. Kung gusto mong sumuko, gawin mo nang mag-isa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Pero hindi ko hahayaang sirain mo rin ang anak natin. Hindi ko hahayaang ituro mo sa kanya na ang solusyon sa problema ay ang pagtakbo. Mula sa may pintuan, isang maliit na tunog ang narinig nila. Isang hikbi. Sabay silang napalingon. Nakatayo doon si Miguel. Gising na. Yakap-yakap niya ang kanyang unan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Narinig niya ang lahat. Ang puso ni Marites ay nadurog. Pero hindi siya nag-atubili. Ito na ang sandali. Ang sandali ng pagpili. Tinalikuran niya ang kanyang nagugulat na asawa. Lumakad siya papunta sa kanyang anak. Lumuhod. At pinunasan ang mga luha nito. Halika na, anak. Pabulong niyang sabi. Tumingin siya pabalik kay Jose. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay malamig at pinal. Kung ang pamilya ay isa lang palabas para sa'yo, kung gayon, oras na para bumaba ang telon. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel at nang hindi na lumingon pa, naglakad sila papalabas ng silid, papalayo sa lalaking kanilang iiwan, papalayo sa mga guho ng buhay na kanilang binuo. Ang guest room ay kasing laki ng isang condominium unit, pero para kay Marites, ito ay isang selda. Nakatulog na si Miguel sa kanyang tabi. Ang paghinga ay malalim na, pero may mga bakas pa rin ng tuyong luha sa kanyang mga pisngi. Hinaplos ni Marites ang buhok ng anak at isang pamilyar na kirot ng pagkakasala ang tumusok sa kanyang puso. Ilang taon niyang pinabayaan ang batang ito. Ilang taon siyang nagpanggap na bulag sa lumalaking distansya sa kanilang pamilya, kapalit ng komportableng buhay at ng katahimikan. Ngayon, nawasak na ang katahimikan at sa gitna ng mga guho, isang bagay ang malinaw sa kanya. Tapos na ang pagpapanggap. May kumatok ng marahan sa pinto. Ma'am Marites? Ang boses ni Lena, puno ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang bumangon si Marites at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Lena. Hawak ang isang tray na may isang basong tubig at 2 tableta ng gamot. Para po sa sakit ng ulo, mahinang sabi ni Lena, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kinuha ni Marites ang baso. Ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Sa isang iglap, hindi sila amo at katulong. Sila ay 2 babae, parehong nasasaktan, parehong biktima ng mga kasalanan ng mga lalaki sa kanilang buhay. Salamat, Lena, sabi ni Marites. At sa unang pagkakataon, ito ay taos-puso. Ma'am, patawad po sa lahat ng gulo, sabi ni Lena. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Umiling si Marites. Wala kang kasalanan. Matagal nang sira ang pamilyang to, bago ka pa dumating. Tinitigan niya si Lena.
Ang babaeng kapatid pala ng kanyang asawa. Ang babaeng nagbigay sa kanyang anak ng pagmamahal na hindi niya maibigay. "Tulungan mo ako, Lena," sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay halos pabulong pero puno ng determinasyon. Nag-angat ng tingin si Lena, naguguluhan. "Po?" "Ayokong tumakbo," sabi ni Marites. "Ayokong lumaki si Miguel na iniisip na tama ang ginawa ng ama niya. Kailangan nating harapin to. Kailangan nating linisin ang mga pangalan natin." Nakita niya ang takot sa mga mata ni Lena, pero nakita rin niya ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Kinabukasan, habang si Jose ay nagkukulong sa kanyang opisina, kasama ang alak at ang anino ng kanyang pagkatalo, si Marites ay kumikilos. Hindi na siya tumawag sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Hindi siya tumawag sa mga event planner. Tumawag siya sa isang reporter na kilala niya. Isang babaeng seryoso sa kanyang trabaho, hindi isang tsismosa. "Gusto kong magsalita," sabi ni Marites sa telepono. "Pero sa isang kondisyon, hindi sa isang TV studio, hindi sa aming bahay. Gusto kong gawin ito sa community center kung saan nag-ooperate ang proyektong Talino." Nang hapong iyon, ang maliit na community center na dating puno ng mga laruan at tawa ng mga bata ay napuno ng mga kamera at mga reporter. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin. Lumabas si Marites, nakasuot ng simpleng puting bestida. Walang alahas, maliban sa kanyang wedding ring. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Lena. Hindi niya binasa ang inihandang script. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera, sa mga matang mapanuri, at nagsimulang magsalita mula sa puso. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Simula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula. "Narito po ako ngayon, hindi para magpaliwanag o para depensahan ang aking sarili. Narito ako para aminin ang katotohanan." Isang bulungan ang kumalat sa mga reporter. "Totoo po," pagpapatuloy niya, "na ang pamilya ko ay hindi perpekto. Totoo na sa sobrang pagtutok namin sa mga material na bagay, sa pagpapanatili ng isang imahe, nakalimutan naming tingnan kung ano ang nasa loob." Tumingin siya kay Lena. "Nakalimutan naming makita ang sakit ng mga taong nakapaligid sa amin. At higit sa lahat, nakalimutan naming pakinggan ang sarili naming anak." Ikinuwento niya ang lahat. Ang CCTV, ang pagtatayo ng proyektong Talino dahil sa maling mga dahilan, ang kanilang pagiging makasarili. Hindi siya nagtago ng kahit ano. Ang kanyang kahinaan ang naging kanyang kalakasan. "Si Lena po," sabi niya, hinawakan ng kamay nito, "ay hindi lang isang katulong. Siya ay naging isang ina sa anak ko sa mga panahong ako ay wala. At ngayon, nalaman namin na siya ay parte pala ng aming pamilya sa paraang hindi namin inaasahan. Oo, may mga pagkakamali ang nakaraan, pero ang proyektong Talino na nagsimula sa isang kasinungalingan ay nagturo sa amin ng isang mahalagang katotohanan na ang pagtulong ay hindi tungkol sa pagbibigay ng pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng iyong sarili." Sa gitna ng kanyang pagsasalita, isang maliit na figura ang tumakbo mula sa gilid ng entablado. Si Miguel, hindi na napigilan ng yaya na kasama niya. Tinakbo niya ang kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Kinuha niya ang mikropono. "Mahal ko po si Mommy at si Daddy," sabi ng bata sa malinaw na boses na narinig ng lahat. Ang simpleng mga salita ay mas malakas pa kaysa sa anumang script. Niyakap ni Marites ang kanyang anak at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Mga luha hindi ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Mula sa likuran ng silid, sa dilim, isang anino ang lumitaw. Nakatayo, nakatago sa likod ng mga cameraman. Si Jose. Narinig niya ang lahat. Nag-angat ng tingin si Marites at nagtama ang kanilang mga mata.
Sa gitna ng dagat ng mga tao at ng mga kumikislap na ilaw, nakita nila ang isa't isa na para bang sila lang ang nandoon. Nakita niya ang pagkasira sa mukha nito at nakita niya ang isang pahiwatig ng pagsisisi. Ang boses ni Marites ay umalingaw-ngaw pa rin sa silid. Ang kanyang mga salita ay tumusok ng direkta sa puso ni Jose. Sinisira ang huling pader na kanyang itinatago. Hindi siya nakakilos. Ang kanyang mga paa ay nakadikit sa sahig. Pinagmasdan niya si Marites, ang kanyang asawa, na ngayoy nakatayo ng matatag, puno ng dignidad at lakas na hindi niya alam na taglay nito. Ang kanyang anak, si Miguel, ay yakap-yakap ito. At si Lena, ang kanyang kapatid, ay nasa tabi nilang dalawa. Isang pamilya. Isang pamilya na binuo sa kanyang pagliban. Ang kahihiyan ay biglang naging apoy. Ang galit kay Ricardo, sa mundo, sa kanyang ama, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Lahat ay kumulo sa kanyang dibdib. Pero sa unang pagkakataon, hindi ito nagtulak sa kanya na tumakbo. Ito ay nagtulak sa kanya na lumaban. Dahan-dahan, sa bawat hakbang na parang umaakyat sa isang matarik na bundok, lumabas si Jose mula sa anino. Lumabas siya patungo sa liwanag ng mga kamera, patungo sa mga matang mapanuri. Nang makalapit siya kay Marites, hawak nito ang mikropono. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Marites, wala siyang nakitang paninisi. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Marites. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Magandang hapon po. Simula niya, ang kanyang boses ay garalgal. Ako po si Jose Reyes, isang bulungan ang kumalat sa mga tao. Pero hindi sila umalis. Naghihintay. Tumingin siya sa mga kamera, sa mundo. Maraming salamat sa aking asawa, si Marites, at sa aking anak, si Miguel, sa pagturo sa akin ng isang napakahalagang leksyon. Isang leksyon na matagal ko nang kinalimutan. Huminga siya ng malalim. Ito na, ang katotohanan. Totoo po ang lahat ng naririnig niyo. Totoo na meron akong kapatid na babae, si Lena. Lumingon siya kay Lena. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Patawarin mo ako, Lena. Hindi ko alam. Lumapit siya at niyakap ang kapatid. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, niyakap niya ito. Kasabay ng kanyang pagyakap, isang alaala ang bumalik. Ang kanyang kapatid na si Annalyn. Ang pakiramdam ng pagkawala, ang pananakit. Ngayon, sa mga braso niya, muli niyang naramdaman ang pagmamahal na akala niya'y nawala na. Ang aking ama, si Antonio Reyes, ay isang mabuting tao, sabi ni Jose. Ang kanyang boses ay nagiging mas matatag. Pero tulad ng lahat, nagkamali rin siya. Ang kahirapan sa buhay ang nagtulak sa kanya sa isang sitwasyong nagkaroon siya ng isa pang pamilya at sa loob ng maraming taon, tinago ko ang katotohanan iyon dahil sa kahihiyan, dahil sa takot. Takot na baka ako rin, tulad ng aking ama, ay maging isang talunan. Takot na baka mawala rin sa akin ang lahat. Nanginginig ang kanyang labi. Pero ang pinakamasakit na katotohanan ay ito. Sa pagtakbo ko mula sa nakaraan, mas lalo kong sinaktan ng mga taong pinoprotektahan ko. Ang aking asawa, ang aking anak, at ngayon, ang aking kapatid. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, tumingin si Jose ng diretso sa isang kamera. Alam kong may gustong sumira sa akin, sa aming pamilya. Alam kong si Don Ricardo Vargas ang nasa likod ng mga tsismis na kumakalat. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa kanya ito. Hindi mo masisira ang isang bagay na itinayo sa katotohanan. Ang Reyes Corporation ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay isang pangarap. Isang pangarap na itinayo mula sa hirap. At ngayon, meron kaming isang bagong misyon. Tumingin siya sa kanyang pamilya, kay Marites, kay Miguel, kay Lena. Ang proyektong talino
ay magpapatuloy. Hindi na ito isang PR stunt. Ito na ang magiging puso ng aming kumpanya. Magiging boses ito ng mga walang boses. Magiging pag-asa ito ng mga walang pag-asa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Sabi ni Jose, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at katapatan. Ito ay nasusukat sa pagmamahal, sa pamilya, sa koneksyon na binuo natin sa isa't isa. At sa ganoong sukat, sabi niya, habang hinahawakan ang kamay ni Marites at niyayakap si Miguel, ang pamilyang Reyes ay mas mayaman kaysa kailanman. Sa isang hotel suite sa Maynila, pinapanood ni Don Ricardo Vargas ang live broadcast. Ang kanyang nangisi ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang lahat ng kanyang plano ay nag-abong lahat sa harap ng kanyang mga mata. Si Jose Reyes, sa kabila ng lahat ay nagtagumpay. Kasabay ng pagtatapos ng pahayag ni Jose, biglang nagring ang telepono nito, ang kanyang sekretarya. "Sir," sabi ng assistant, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "Tumawag po si Mr. Sai ng Horizon Group." Sabi niya, pagkatapos daw ng pahayag niyo, wala na silang nakitang mas kapani-paniwala pa. Tuloy na tuloy daw po ang deal. Napahinga ng malalim si Jose. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumaba. Ang mabigat na pasanin ay nabawasan. Tumingin siya sa kanyang pamilya na nakatayo sa tabi niya. Hindi perpekto, pero totoo. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon sa Forbes Park ay nabenta. Ang malaking halaga ay hindi ipinambili ng isa pang mamahaling ari-arian. Sa halip, ang karamihan nito ay inilaan sa proyektong talino na ngayon ay isang ganap ng non-profit foundation at ang ilan ay ginamit para makabili ng isang mas maliit, mas simple, ngunit mas mainit na bahay sa isang tahimik na lugar sa Quezon City. Sa bagong bahay na ito, walang mga marmol na sahig o crystal chandelier. Ang kusina ay puno ng amoy ng lutong bahay na adobo, hindi ng imported na pabango ng mga bulaklak. Nakita ni Marites si Jose sa hardin, nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa. Tinutulungan niya si Miguel na magtanim ng mga gulay. Ang kanilang mga mukha ay parehong may bakas ng putik, pero ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ang lalaking dating nakakakita lang ng return on investment sa bawat kilos ay ngayon nagtatanim ng kamatis. Ang kanyang puso ay puno ng payak na kagalakan. Nagbago si Jose. Hindi ito isang biglaang pagbabago, kundi isang dahan-dahang proseso ng pagtanggap sa kanyang kahinaan at paghahanap ng lakas sa katotohanan. Lumapit si Lena kay Marites, hawak ang isang baso ng sariwang gatas. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang mga bakas ng pighati ay napalitan ng pag-asa. Ngayon, hindi na siya isang katulong. Siya na ang COO, Chief Operating Officer, ng Proyektong Talino at isang aktibong miyembro ng pamilya. Regular siyang bumibisita sa bahay at ang kanyang presensya ay nagdadala ng liwanag. "Ma'am Marites?" tanong ni Lena. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na may kasamang pagmamahal. "Marites na lang, Lena," sabi ni Marites, ngumiti. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo?" "Opo, Marites," sagot ni Lena. Ngumiti rin. "Masaya akong nakikita kayong ganyan." "Si Miguel, mas masaya siya ngayon." "Salamat sa'yo, Lena," sabi ni Marites. Hinawakan ang kamay nito. "Ikaw ang nagturo sa amin ng tunay na kahulugan ng pamilya." Isang araw, naglakbay silang apat. Jose, Marites, Miguel at Lena. Patungo sa probinsya. Hindi na sa lumang ospital, kundi sa isang tahimik na sementeryo. Sa ilalim ng isang puno, magkatabi ang dalawang puntod. Ang isa ay para sa ina ni Lena. Ang isa ay para kay Antonio Reyes. Naglagay sila ng isang malaking bouquet ng puting rosas sa bawat puntod. Walang galit, walang sisi, tanging kapatawaran at pagtanggap. "Sana po ay masaya na kayo, tatay," pabulong na sabi ni Jose.
Sana po ay nahanap na ninyo ang kapayapaan. Bumalik sila sa kanilang bahay. Ang amoy ng adobo ay bumabalot sa kusina. Si Miguel at Lena ay nagtatawanan habang naghahalo ng gulay. Si Jose, na dating umuuwi ng late at nagkukulong sa opisina, ay tumutulong sa paghahanda ng mesa. Nang gabing iyon, matapos ang masarap na hapunan at ang masarap na tawanan, umupo si Jose at Marites sa kanilang munting balkonahe. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga kuliglig ay nagbibigay ng payapa. Hinawakan ni Jose ang kamay ni Marites. Ang kanyang balat ay mas magaspang na ngayon mula sa paghahalaman, pero ang hawak niya ay mas mahigpit at mas totoo. Salamat, Marites, mahinang sabi ni Jose. Salamat sa hindi mo pagtalikod sa akin. Naramdaman ni Marites ang mga luha na nagbabadya. Wala tayong iniwan, Jose. Ang mahalaga ay hindi tayo sumuko sa isa't isa at sa anak natin. Ngumiti si Jose, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Dati, akala ko, ang yaman ko ay ang Reyes Corporation. Pero ngayon, tumingin siya kay Miguel at Lena na ngayon ay naglalaro ng board game sa loob. Ang kanilang mga tawa ay lumulutang sa hangin. Ngayon, alam ko na kung ano ang tunay kong yaman. Pinisil ni Marites ang kamay nito. Ang kanilang pamilya ay hindi na isang palabas para sa mundo. Ito ay isang tunay na tahanan na itinayo sa pundasyon ng katotohanan, pagtanggap at pagmamahal. At iyon, para sa kanila, ay sapat na. Higit pa sa sapat, ito na ang lahat.